Good morning everyone, at ito na naman si Inday magluluto ng isang putahing masarap. At ito ang afripaya. Susubukan natin kung gaano tayo marunong magluto. Arat na! At sabi ko nga, first time ko itong gagawin, itong putahin na ito, kung paano ba lutuin ng isang afripaya. Dahil sobrang ngayon mahal ang bilhin, ako yung nangihinayang kung bibili ka ng luto na ay 90 isang order or 80. Ay gano'n lang karami yun. Marami kaming kakain, ay hindi sasapat yun sa amin dahil nga marami kami. Kaya langan gumawa tayo kung paano natin ito lutuin. Bahala na, subukan natin. At ito na, ating ipi-pressure cooker na ang ating karning kalabaw. At bumili nga ako kahapon ng 100 pesos. Titingnan natin kasi 10 lang naman ito saka isang papaya. Papaya, isang buo. Grabe, dami naman talaga. Kukunti ang halo pero marami ang gulay, di ba? Charot. Pero gusto ko yung ganun maraming papaya. At ito nga, bumili tayo ng isang papaya tapos na natin gayatin, no? Di ba? Napakabilis lang niiligaw mo lang. At meron tayong bell pepper at bawang at sibuyas. Ang mga rekado natin at bawang, sibuyas, bell pepper at paminta. O di ba? Asin, may konting magic sarap para medyo may konting lasa lang din naman. At tignan mo nga si Inday ang mukha niya, tinang magigising lang yan, toothbrush lang yan para magluto na. At sa umaga pa lang talaga ang hawak niya na kawali, kaldero, basta malis, dalawa na yun, dalawang parya-parya silang ginagamit talaga sa pagluluto. At ito na, magigisa na nga tayo ng sibuyas at bawang. Siyempre, unahan natin ang ating oil. Pagkatapos niya, ilahalo na natin sibuyas at bawang. Paghaluin natin, sabay na naman niya maluluto. Pag nag-golden brown na, ilagay natin ang ating karning kalabaw. At saka, siyempre, bell pepper. Pagsapasamayan natin kung anong kalabasan ng lasa, basta yung malasahan natin masarap na okay ito, na yun. Ito, mga lalabs ko, ay mas lamang ang gulay kaysa doon sa laman. Ganun talaga. Kasi gusto ko ay maraming gulay. Okay na nga lang sa akin yung gulay eh. Huwag na yung laman, charot. Ayan, ilagyan natin ang toyo, pampakulay. Ayan nga sinasabi. Pagsamasamayan natin ang tomato sauce, ayan, o di ba? Ganun lang, kasimple, bahala na kung anong kakalabasan ng ating luluto na ito. Ang sabi ko nga, first time ko magluluto ng afripaya. Sa ano pa nga lang daw, sa hiwa pa lang parang hindi napasado, charot, kasi medyo malapad yung aking pagkakahiwa. Bahala na ako. Basta yun ang hiwa at nilagyan natin ng tubig para lumambot ang ating gulay. Ayan, takpan natin at ito na, kumukulo, nilagyan natin ng konting magic. Sarap, kunti lang natin nilalagay yan dahil nga hindi ako gaano sa seasoning. Ayan, takpan ulit natin at ito na, titikman natin kung masarap na ba talaga. Kasi nga, sabi ko, bahala na, kasi sa tayo bumili tayo ng luto na, ay di, magluto na lang ako. Ganun katipid si Inday, kasi nga sobrang hirap ng pamumuhay naman. Pag hindi ka nagtipid, ay di, wala. Magtahinga nga tayo. Ganun dapat. Kasi kung sa tayo makakatipid, doon tayo. Mas masarap kasi magtipid isa lahat ay ilalabas mo. Ganun. Mas gusto ko pa yung ganun. Diba? Charot, may pagano'n-ganon ka pa, Inday. Tumigil ka na dyan. Charot. Kunting mekos-mekos na lang, Inday. Manalapit na maluto ang ating putahing afripaya. At ilagyan pa natin ng konting toyo para medyo may dark yan. Masarap na, saya-saya na si Inday at medyo lasang ulam na, charot. Sabi ko nga kanina ako ay pagkakapantulog pa lang, ay naligo na ako dahil sobra namang tigas naman ng karning kalabaw. Aba, aking nahirapan dito. At ito na nga, luto na. Nakadalawang salang ako dito, di ako naligo na para, sabi ko sayang ng oras, ay maligo na si Inday. Kaya ayan, naligo na at may kakain na rin, nakaluto na rin ako ng pang-almusal niyan. At ayan, luto na nga ang ating afripaya. O diba, nakaluto tayo ng isang putahing masarap para sa akin kasi luto ko yan, charot. Piyatay ko na ang apoy at sabay-sabay ko pati tikman, pati gulay kung malambot na. O diba, pasok na sa panlasa ni Inday. Nag-prepare na nga rin ako ng ulam ko para sa palengke. Ayan, kakain na nga kami ng Risa at papatikmin ko sa kanya kung ano, pasarap ang akin ito, charot. Ito na nga, ang sabi nga niya sa akin ay medyo malapad ang aking pagkakahiwa ng papaya ay pang dinaguan daw yun. Ay, nako talaga, sablay ka na, Inday. Charot lang yun, ganoon talaga. Kasi sabi ko nga ay first time ko ay dapat pala medyo maliit-liit ng konti ang aking pagkakahiwa kasi medyo napalapad nga. Kaya na-stop naman ang kain ni Inday dahil may bayar akong dumating at pinuntahan pa ako dito nga sa aming kinakain ng tindahan ni Risa. Eh syempre nga nakatago ako, hindi ko kita kung pinuntahan dito sa tindahan. Talaga naman ang bayar nito ay taga lamang ako naaabala sa pagkain, charot. Masarap naman ang aking pagkakaluto at talagang saya ni Inday dahil luto na naman ang isang putahe para sa kanyang pamilya. Charot. O diba, nakatipid ka na, nasarapan ka pa, sariling pangluto. Alam mo ang paano lutuin na ginawa mo sa ulam na yun na isang putahe. At ito nga si Ate Susan, nakikimarites kung ano daw ba ulam namin. Ay di ayan, pinakita ko, ay di yung aking putahing masarap, charot. At ano pang hinihintay nyo, kumain na rin kayo mga lalabs ko para sabay-sabay tayong nabubusog. Huwag natin pabayaan ang sarili natin dahil tayo ay kailangan laging malakas kasi tayo naghahanap buhay para sa pamilya natin. Ganon. At tapos akong kumain dyan, ay parang gusto ko na malamig na Cox. Baka naman Cox. Charot. Ayan. Thank you for watching mga lalabs ko at napakasarap naman kumain talaga at may malamig kang Cox. Charot. Baka naman. Charot.